5, 2024. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa mga nakikinig po sa ating episode ngayon, sa kanilang Spotify, Apple, and other podcast platforms. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo. At maraming salamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik dito po sa ating programa. Alam niyo naman po kung sinong guest natin ngayong gabi dahil in-announce ko na po ito kahapon. And I know that many of you are waiting for this particular episode dahil pag-uusapan po natin itong Pharmaly scandal or yung allegedly anomalous Pharmaly deal na pinasok po ng Duterte administration, of course, dun po sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan napakaliit ng tinatawag na paid-up capital na isang company na ito. Sabi nga ng mga nag-imbestiga sa Senado, mukhang tubong lugaw. Laway lang ang puhunan actually. Pero it bagged millions or actually billions of pesos in contract from the government. Ang development po, humarap po sa pagdinig ng mababang kapulungan si dating Health Secretary Francisco Duque kung saan inamin po niya na nag-order daw ng transfer nitong 47.6 billion budget from the DOH to the procurement service of the Department of Budget and Management was no less than President Rodrigo Duterte. Pero kanina, binawi rin niya. Sabi niya, yung statement daw niya was taken out of context. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. I'd like to welcome to our program again si former Senator Dick Gordon. Siya po yung namuno sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga po nito. Maraming salamat, sir. Thank you for joining us tonight. Magandang gabi po. Magandang gabi, Christian, at sa lahat na nanonood, nakikinig sa inyo pala dito. Noong una, sir, nagulat ba kayo dun sa admission ni Secretary Duque na nag-order ng transfer nitong ganitong kalaking pondo was Duterte himself? Not really, because ang tingin ko kay Secretary Duque, bihag siya ni Duterte, bihag siya ng administrasyon from the very beginning. Because he could have refused it na ililipat because after all, may pride yan, Secretary of Health ka. Bakit ibibigay mo yung tungkulin mo na bumili ng gamit ng Secretary of Health a world-class pandemic na nagtatratin sa bayan sa isang PSDBM na ang binibili niya usually paper clips, mga ganyan, at sila ang bibili. At itong si Lau ay hindi maganda ang pinagdaanan niya bago siya in-appoint dyan. Nagkaroon ng problema dun sa barko na binili ng Pilipinas na pati si Bongo na halo because pinakailaman nila yon at tatanggal tuloy yung Admiral ng Philippine Navy doon. At mayroong sulat na pinakita sa akin ng araw si Secretary of Defense na pinapakita na nakikialam sila. Pagkatapos doon, lumipas siya sa HLURB at doon naman ay kinomplain naman siya na di naman nangihingi extorting from developers of socialized housing when he was still the CEO. But in spite of that, nilagay siya sa PSDBM. Nakakapagtaka nung in-appoint siya ni Duterte, hindi aksidente yan, talagang plano yan. Because sa basa ko, sa aking haka-haka at kuro-kuro, nakikita ko na talagang binantayan na siya ni Michael Yang, na palay ko talagang ahente ng Chinese government. Naging kaibigan niya for 19 years at nung manalo siya, dinala siya kagad sa China at nung nagbibisita siya sa China for state visits, kasama niya palagi sa state visits at talagang pinoproteksyonan niya yan. At ang nangyari, nung nagkaroon ng pandemic, parang alam na nila kagad ang gagawin nila dahil alam niyo na hindi mo makakaila na ang China is the cheapest producer of consumer goods at mabilis. Pero ang nakakapagtaka, wala tayong nakikita na binili nilang mga goods at saka talagang walang kakayahan. Sabi mo nga, 625,000 lang ang kanilang capital. Kung mag-order ka ng bilyon-bilyon na goods, ginawa nila sa China o sa anumang bansa, hanapan ka ng letter of credit. Hinanap namin yan sa investigasyon, wala silang maipakitang letter of credit. At ang sinabi lang talaga ni Lincoln Ong na sakristan talaga ni Michael Yang na ang nagpopondo sa kanila, nagagaran siya sa kanila ay si Michael Yang. Yan rin ang sinabi nung si Huang Suya na presidente ng family na kaya nila sampalataya sila kay Michael Yang, kaya nila nagagaran siya at binigay nila, Christian,
power doon sa asosyo ni Michael Yang na si Lin Wei-xiong, na pareho silang may pogo, na makukuha niya lahat yung binabayad sa kanila ng gobyerno. At na umabot na halos 12 billion. Kaya hindi na siya bumalik muna dito, nagtago siya sa Dubai, si Lin Wei-xiong. So, sabi nga nung presidente ng family, na kaya ginawa yan dahil sinisiguro ni Michael Yang na yung pera, yung pagsuporta niya, makukuha niya yung biyaya ng pagsuporta niya dito sa family. Now, talaga yung sequence of events. Dinala pa ni Michael Yang itong family sa Davao, Malacanang sa Davao, kasama yung mag-ama na family, yung tatay ng mayari ng family dito, nakasuhan niya mga yan sa Taiwan. Yun lang, dapat nakita na nalilaw yun nung bibigay sila ng kontrata. Dahil dinala doon sa Davao, kasama na naman si Lincoln Ong doon at si Michael Yang. Nung magkaroon na ng COVID, hindi pa nag-uumpisa yung recovery as one law, yung bayanihan law, ay nakapag-order na kaagad at nakapag-deliver na doon sa allegedly sa PSDBM. At ang kuha nila ng mga face mask ay lumalabas sa 29 pesos. At dito ka magtataka, 27 pesos and 72 centavos. Pero magtataka ka, binigay nila yan sa isang korporasyon na walang kakayahan, walang legal, technical, or financial capability. Pero, bumili rin noong April 14 rin, noong same day, ang DOH ng 16 pesos, 64 per piece na tinatawag natin face mask. At diyan mo makikita na talagang hindi dapat binigay sa kanila dahil ang mahal lang turing nila palagi. At tuloy-tuloy pa ang bilhin ng DOH pagkatapos na. Pero sila, talagang lahat ng face mask binibigay sa kanila, lahat ng PPEs, at ang lalaki ng halaga hanggang nung May 6, umabot ng 3.2 billion isang transaksyon. Sinundan uli nung June ng 2.87 billion. Kaya bilyon-bilyon, biro mo, saan ka makakakita na bilyon-bilyon magsusupply, babayaran ka agad. Kaya makita mo, ang sinasabi ko, talagang orchestrated ito. Ang enabler, ang talagang nagplano nito ay si President Duterte, kasama yung kanyang crony, na ginawa niya pang financial advisor, nagbigay ng talagang lakas na katakutan ng mga kakawani sa gobyerno. At siya ang naglagay Lao at saka Silyo, at pagkatapos binigyan niya ng pinalipat niya yung pera sa DOH dito sa PSDBM, and later on inappoint pa niya si Leong na maging Deputy Ombudsman para pag-alis sila sa gobyerno, meron magpapatangkol sa kanya kung kakasuhan sila sa Ombudsman. Yung nga lang, hindi pumayag yung ating Ombudsman ngayon, kaya natanggal si Leong. Kaya huli-huli talaga, yung sistema na ginawa nila ay talagang pinaghandaan at talagang pinagsamantalaan tayo habang maraming namamatay dito sa Pilipinas sa COVID. 70,000 ang namatay sa COVID dito. Sa Israel, Gaza, ang namatay 34,000. Dito 70,000. Pero makikita mo, dapat palalaman mo na talagang ang nagsamantala talaga itong family na ito. Salamat, Senator Dick, dito sa overview na binigay niyo sa mga viewers and listeners natin. That basically was the summary of the very long Blue Ribbon Committee investigation that he conducted under President. Hearings. So I appreciate that, Senator Dick, no? Pero binawi rin kasi kanina ni Duque. Sabi niya, taken out of context daw yung kanyang pag-admit, admission na ginawa niya. Does it even matter given the facts that you've laid out? Nag-usap nga kami ni Senate President Rilong kanina dahil tataka siya ba't binawi. Ito nga, ang sinasabi niya dahil ginawa yung para nag-uuga siya ng kamay para may defense siya. Pero even kung bawiin niya yan, according to the Republic Act 319, pag tinanggap mo, cabinet officer ka, yung importunings ng boss mo sa gobyerno, in this case, babasahin ko yung persuading, si Duterte yan, inducing or influencing another public officer
to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of the latter, si Duque yun, or allowing himself to be persuaded, pumayag siya, to be induced or influenced to commit such violation of offense. Wala rin lusot eh. At saka alam na namin, sinabi na ni Duterte, meron kaming may papakita sa inyo na sinasabi ni Duterte sometime na sinasabi niya, ako ang nagsabi na nagutos, sabi ni Duterte kay Duque. Ako ang nagsabi sa kanya. I am sure there is a law which would make you exempt from bidding. Eh, hindi naman totoo yung total exemption sa bidding even in emergency because ang unang-unang rule ng bidding committee ay kailangan may legal, technical, and financial background. Eh, unang-una sinabi na nga ng ombudsman, hindi kayo, kahit sabihin nyo, below $500,000 ang threshold noon, eh kayo nasa 625 million, 625,000 kayo. Hindi pa rin pwede. Legally, infirm kayo. Bakit? May mga Chinese citizens kayo sa board ninyo, yung family. Chinese, practically for all intents and purposes, yung family. Kaya hindi kayo ubra, sinabi ng in the recent decision of the ombudsman. Tapos technically, they don't produce. They're just agents. Pagkatapos financially, how can you nga, sabi ko, how can you order videos kung 625,000 lang? Ang kinalulungkot ko, sabi ni Duterte, one wave of corruption lagot kayo sa akin. Eh ito, ang lalaki na ng mga binayad at nagkaroon na ng eskandalo, tinira na ng COA, tinira na ng Senate. Nagagalit siya sa COA, nagagalit si Duterte sa Senado. Ibig sabihin, bukod na siya ang nagplano, siya ang enabler, siya pa ang protector. He was playing interference. Ibig sabihin, hindi, walang ginawang kasalanan niya mga yan. Pagador yan si Michael Yang, kilala ko yan ng 19 years. Kilala niya si Michael Yang 19 years, kilala rin namin ang record niyan. Ang binayad lang na tax niya sa gobyerno natin ay 7,000 pesos. Yun lang ang binayad ng tax. We have the document. And here, pinoproteksyon niya. And worse, he was obstructing justice. He was telling his cabinet people not to attend the hearings of the Senate. He was obstructing the COA and he was intimidating. Minumura niya kami. Gabi-gabi doon sa kanyang programa. So, sana huling isda doon sa bibig niya. Pero paano po mapapanagot si Duterte ngayon? Hindi na siya presidente, ang linaw ng pagkakalatag niyo, pero hindi naman siya sinama rin sa indictment sa ombudsman. So ano pa yung mga pwedeng gawin? Hindi pa, pwede pa. Dahil alam mo, palagi ko sinusundan ng ombudsman yung report namin eh. Ang nakalagay doon, when he is no longer president, Duterte must be charged with breach of trust or public trust, grave misconduct, and obstruction of justice. Yung ginagawa niyang pangharang, yung breach of public trust, siya ang nagpakadaan nito, siya ang nagbigay ng mga pera, pinalipat niya, grave misconduct, yung mga ginagawa niyang kabalbalan, dapat ma-finance siya. Anybody can go up now. Ang sinasabi nila palagi, baliwala yung investigation ni Gordon ng Blue Ribbon. Hindi naman napirmahan ng lahat ng senador yan. Hindi yun ang issue. Ang issue, very important, lahat ito under oath. Nakikita nyo naman pag magte-testify. Do you swear to tell the truth? And nothing but the truth in this investigation. So help you God. At sa sinasabi namin, you have the right to an attorney. And if you don't have an attorney, we'll provide you the one. And anything you say or do in your testimony can be used against you in a court of law. So all you have to do is pick up the evidence, do some Blue Ribbon, and you can pursue a case against President or Citizen Duterte nowadays. Now, if Trump can become a felon in the United States, the first president that became a felon, if the president of Malaysia, if the president of Vietnam, for the same purposes of COVID, na-investigay yung mga bata niya, nakakulong ngayon yung mga yan, o yung 4 na presidente ng Korea na tinanggal at kinulong, o yung presidente ng Taiwan na babae tinulong, siguro panahon na para maikulong natin ang presidente natin na talagang nagsamantala habang namamatay ang tao ng COVID.
Speaking of pagsasamantala, no, according to you, may nag-point out dito sa isa po sa mga viewers natin. No? I remember nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic, early on, talaga ang stricto nung pagre-require doon sa face shields. Miski Yeah. marami ring nagke-question ng science behind it. Mukha bang pwede idugtong dyan yan? Kasi nga, kung gusto mong gumawa ng negosyo, gamit ang laway, kailangan i-require mo, but you create a demand. Oh, definitely. Makikita mo talaga yung hallmarks eh. If you follow it, the circumstantial connection, the background, bigla niyang inappoint to si Lao na talagang hindi karapat-dapat, tapos inappoint niya sa ombudsman. 6 na buwan lang halos yung sila Lao dyan eh. Siniguro niya na maaalis na siya, nilagay niya si Leong. 3 yan eh, si Anderson Law yung isa. Although, in fairness to Anderson Law, hindi siya kasama rito, siya ang ombudsman sa Mindanao na marami ring issue sa public works doon. Pero dito, inappoint niya sa Manila, sa buong Pilipinas, Deputy Ombudsman si Leong. Kaya tinatanggal naman kaagad ng ombudsman ngayon dahil how can he have a Deputy Ombudsman who's involved in these kinds of shenanigans? Bukod kay Duterte, sir, paano mo makahabol, for instance, itong katulad ni Michael Yang? At saka meron pa bang ibang personalities dito na mukhang nakakalimutan tayo? Tingnan, I don't think nakakalimutan ngayon, talagang lumalabas. Talagang mas matindi ito kaysa doon sa pinagpapatay nila. 70,000 na namatay dyan eh. Sa COVID. Doon sa killing niya doon sa about may namatay sa extrajudicial killing. Drug war? Officially, PNP numbers nasa at least 6,200. Pero sabi ng mga human rights groups, aabot ng 20,000 up. Kahit naman 30,000, talo pa yung namatay sa COVID, 70,000. So, ibig sabihin, pwedeng idemanda silang lahat. In fact, pinakamadali, pwedeng pa-deport si Michael Yang. In fact, nasabihan ko, ang ombudsman, ni-report ko, may nag-email sa akin, may litrato pa ni Michael Yang na nasa Dubai na rin. Nung napaabot ko yung message na yan, sa telepono sa ombudsman, sabi niya, talagang pupunta yan doon dahil nandun na si Lin Wei Shou. Remember, Lin Wei Shou is married to Rose Donald Lim. At pag pinasa mo lahat yan, lahat sila nakatira sa Porsche, nakatira sa Dasmariñas, ang gagara ng kotse. Yung si Rose Donald Lim, nanganganak yung garahe niya ng magagandang kotse. Yung sila, tingnan mo, isa pa, saan tumakbo yung Dargani family nung nawala sila sa investigation? Tumakbo sila sa Davao, ang tago muna doon, lumabas sa Davao Airport, patungo sa isang chartered plane na dadalhin sila sa Dubai, napunta lang sa Kuala Lumpur dahil nasira yung aeroplano, pero nahuli namin at gumagamit ng false name. Ginagamit ni Maurice Dargani, Maurice Daniels, MD. Nung tinignan namin, hindi niya raw kilala nakilala niya lang raw sa bar. Nung tinignan namin, si Maurice Dargani yan, dahil ang initials MD. So, nahuli sila sa Davao. Sino ba ang presidente? Tiga Davao. So, pag tinik-dikit mo talaga yan, walang kawala yan, mahuhuli talaga yan. Napakalakas ng kaso. Okay, importante yung pinaint out nyo kanina, no? Kasi ngayon ginawa niya naman in aid of legislation. Siyempre, isa pang function ng mga senador oversight. Pero ibig sabihin, hindi mahasayang yung mga findings nyo dahil under oath lahat yan. So, pwedeng kunin lang ng concerned government agencies, pwedeng gamitin ng ebidensya to file charges against people involved in this overpriced deal. Tama po ba? Yes, and as citizen, any Juan de la Cruz can get the evidence in the Blue Ribbon Committee and file the case, and the ombudsman would be duty-bound to prosecute. In fact, Yes, sir. inunti-unti ng ombudsman magaling rin itong ombudsman. Inuna nila si Lau at saka si Leong. Tapos a few months later, si Duque na at saka yung mga kasama ni Duque. Kaya makikita mo, papunta na doon sa taas Hindi maaaring hindi aabot sa taas Sipin mo na lang, Christian, magaling ka naman talaga mag-investigate Hindi ba dapat, kung sana sabi ng Presidente, any wave of corruption, sipin mo, lumalabas yung pera sa land bank. Alright? Bilyon-bilyon. Hindi ba dapat magkaroon naman ng due diligence rin yung land bank o ang money laundering council? Hanapin, ito si Lin Wei Shou ang kumukuha ng pera, at biglang nagkakaroon ng magagandang kotse itong mga Indians, sila Lincoln Ong, merong Ferrari, merong Porsche, merong Lamborghini, hindi nila dinidina. Nakuha namin lahat yung registration sa kotse. Si Dargani, si Twinkle, binigyan ng Lamborghini. Dapat hanapin
ng Money Laundering Council. Saan napunta lahat yung binayad dyan? Because, ang totoo, and you will remember, yung mga kawani ng PSDBM, hindi na pinapa-imbestiga, dumarating raw yung mga gamit. Sabi, huwag nyo nang tigyan niya, sige palampasin nyo ngayon, nagmamadali tayo. Ang excuse sila, may emergency, nagmamadali sila. Hindi pwede yun. Kailangan talaga ma-imbestiga. In fact, mayroon pang report na hindi na nila tinitignan, basta tuloy-tuloy na lang, tuloy-tuloy. Ang maganda nito, yung inimbestiga ng ombudsman, itong mga taong ito, walang dumating doon sa ilang hospital sa Mindanao na gamit na PPEs at saka face mask. So, ang issues dito, overpriced, walang kakayahan to purchase equipment yung formally, pero ang laki ng kontrata nakuha. Tapos meron pang mga hospital Ghost deliveries. Ghost deliveries, hindi nakakuha. Ang lala. And at a time of great suffering on upon our people. So it's very important na ang tao magising. Alam mo, malaking bagay yan kung mapoprosecute ko itong mga tao ito. Because talaga kahit isa na pupunta, galit na galit. Sinasabi ng mga tao, wala namang pag-asa tayo sa family. Dahil at that time, pinahirapan tayo lahat. Ayan na, andyan na lahat. Nagtitimpi lang ako. Actually, meron kami pinipili ng kaso. At marami nagte-text sa akin, they will resign. Parang class suit. And that's the best way para makita nila na hindi sila makakalusot. Class action suit against Duterte and family? Duterte and company. Because of this Michael Yang needs to be deported right now, but I don't want him to be deported. I think he should be jailed first. Lin Wei Xiong should be deported. Si Rose Dono Lim, lahat ng properties nila nandito. Magtataka ka, kung 7,000 lang ang binayad ni Michael Yang, pero ang lalaki ng building niya sa Davao. I don't know if you have the pictures. I can show you pictures anytime. Ang lalaki ng building niya, 2 block sa Davao. Pagkatapos, dito sa Clarkfield, ang lalaki rin ng building yan. May pogo pa. May pogo sila. Si Lindino Isyo at saka si Rose Dodolim at saka si Michael Yang. So, talagang, ang tingin ko talaga, if I'm going to, yung Sean Way Corporation nila, yun ang umahawak ng pogo. Kaya makita mo sa Tarlac, may pogo. Lahat ng sila sabi nga, ibang mga probinsya may pogo. Sa Cebu, may pogo. Talagang kinrokis tayo ng Chinese syndicates na makapasok dito. Hindi ako magtataka na kasama ang gobyerno dyan because nung pumasok na si Duterte, kasama niya na si Michael Yang, doon nagkaroon ng pivot. At pakita mo no isang araw, nakita ko in-interview si Justice Carpio na kaklase ko rin. Ang sabi niya, Duterte is an agent of China. Because makita mo, lahat na sinasabi ni Duterte, ayaw niya tanggapin yung arbitration award. Ayaw niya tanggapin yung mga sinasabi niya, may gentleman's agreement. Wala naman yun. At sinasabi niya, pati yung inutusan ni Duterte, yung Philippine Navy, na hindi naman sinunod, na huwag nyo nang hulihin kung nasa exclusive economic zone. Pwede na sila doon, mga isla. Sa territorial sea na lang tayo. I couldn't believe I heard that. I was aghast. Because that is really cool. Alam mo, hindi lang pwede treason because wala tayong gera eh. Pero kung may gera, treason yan. A firing squad kagad dyan. Especially he is the commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. Mabuti na lang, ilang beses na nilang pinagsamantala ng Armed Forces, pati sa Korean vessel, na natanggal yung admiral, kawawa naman, pinalitan nila nung hindi sumunod sa kanila. Doon sa gusto lang bilhin ang gobyerno. Maraming kasalanan itong administrasyon na ito nakaraan. Pero huwag na tayo maghanap. Ito lang, huling-huli na sila dito sa pandemic. Yung family. Speaking of kasalanan, no? Marami talagang frustrated sa mga ginawa ng dating administrasyon. Sino mo? Ito sir, tanongin ko lang, kasi binanggit niyo rin yung description ni Justice Carpio, agent of China. Isa sa mga tinututukan din natin ngayon, yung possibility ng mga Manchurian candidates. Yes. Looking back, would you know that would you say that he was perhaps a Manchurian candidate because of what he did? I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised. Iwamay sila ng maraming mga fake news, marami silang mga trolls. Hanggang ngayon, ginagamitan pa tayo ng trolls eh. And we have reports na galing sa China yan. And that has been what happened. They do that in the United States. Everywhere. In China, ginagawa nila yan.
So, I am really, yung nangyari sa Tarlac, hindi mapaliwanag kung saan galing, pumutok lang sa buho. Hindi niya kilala nanay niya, yung tatay niya is still a phantom, hindi natin alam. Ganito rin dito Paano nakapasok yan? Paano pumayag ang Presidente ng Pilipinas maglagay ng Senior Economic Advisor? At sana makita niyo yung mga litrato because kaya malakas ang loob ko, I have all the pictures na talagang close na close sila ni Michael yan. Si Michael yan sinasabi di marunong mag-English, marunong lang mag-Chinese, pero pag nagsasalita sila ni President Duterte, hindi na marunong mag-Chinese si Duterte. At sinasabi niya, yan ang nagbigay daan para makapasok sana, para makapivot. At nakita mo, yung mga kaibigan ni Michael yan ang may ilan dyan ay merong reclamation project dyan sa Manila Bay ngayon. Paano ko sir, hindi na pwedeng syempre gamitin kay Duterte impeachment dahil hindi na siya presidente. Pero itong mga binabanggit nyo, hindi naman ito sekreto, no? Lutang na lutang at litaw na litaw naman po ito ng panahon ni Duterte. Looking back, hindi ba dapat may nag-file impeachment complaint? Although alam natin, napaka-political niyang proseso na yan, di ba? It's impossible in our society now because we still have a colonial hangover na may bisyo tayo na pagka yung nakaupo, hindi mo pwedeng labanan. Kasi nag-uumisa ka pa ng lumaban, ano ka ba, nangangarap ka, hindi mo kaya yan. You cannot be City Hall, hindi mo kaya yan, presidente yan. Kaya walang magpo-prosper na impeachment. Because it's a political process. Pero, kaya ako, nilagay ko yan sa recommendation ko. Sa lahat, basahin nyo lahat ang Blue Ribbon Committee. Wala akong pinapalapas kung inaakala ko may papaliwanag ang presidente. Nakalagay doon, they must explain. Or after they're no longer president, they can be charged like any citizen. No one is above the law. Yan ang palaging pinag-ibig kayo doon kay Trump sa Amerika. No one is above the law. And certainly, kung akala ni Duterte habang buhay above the law siya, na nakakamatay siya ng tao, di siya makahabol, well, ngayon, ito, andyan lahat ang ebidensya. At alam mo, mayroong connection pa sa drugs lahat sa mga yan. Di ba, about a month ago, napasangkot na naman si Michael Yang sa 3.6 billion worth of illegal drugs in Mexico, Pampanga. So, lahat na kasama dito, gambling, prostitution, kidnapping, illegal drugs, dyan na lahat And magtataka ka, ang lalaki ng mga nakukuha nilang mga negosyo rito, bakit tayo pumapayag? Bakit tayo pumapayag? Kaya hindi naman kayo, alam nyo, kaibigan ko rin si President Duterte ng araw. Nakikisama rin ako sa kanya ng araw hanggang kaya. Pero nung pinatay niya yung si Espinosa sa kulungan, I went to him and said, masama yung ginawa mo. I-imbestigahan ka ng ICIC. That is one big evidence na mahuhuli ka dyan. Sabi ko, ang lakas mo magsalita. Sabi ko, nananandaan ko, sinabi ko, loose lips, sink ships. Diyan ka madadali. Sa nahuling isla, sa bibig. Kaya, eto, makikita mo, yung sa nangyari sa Parmalee, lahat ng mura niya, talagang tinape namin yon. Lahat yung sinasabi niya araw-araw, doon sa cabinet meeting niya, so-called, doon sa Davao. Nakalagay yan, sinasabi niya, he threatens, bababuyin kita dik hanggat mamatay ka. He intimidates, bantay ka at hindi ka habang panahon na senador. Duterte Dugor, I will campaign against you, which he did. Duterte Dugor, sapakin kita, October 6. Putang ina mo, sabi niya, addressing Senator Gordon, cursing the latter's father. Lahat yan ginagawa niya. Those are all violations. Unang-una, hindi dapat ginagawa ng Pangulo yan. Tapos sa COA, sabi niya, stop that flagging. God damn it, you make a report, do not flag, and do not publish it because it will condemn the agency. Sinabi niya yan, August 17, 2021. Huwag ka muna mag-audit hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko. Yan lang naman sana ang hihingi natin. Do not conduct an audit on our work na ongoing, sabi ni Duterte. In January 2019, ay putang ina, yung COA na yan. Sabi niya, let's say kasi yung COA. Every time may mali talaga. Ano ba naman itong COA na ito? Kung mag-kidnap ayon ng taga-COA, lagay-nuat natin, i-torture natin dito. Tangina, sabi Duterte on Tuesday, January 8, 2019. In September 2018, sino ang taga-COA dito? Ihulog mo na sa hagdan para hindi na mag-report. Sa Duterte during a meeting with his cabinet and Marcos in Lawag City. So you can see, lahat na sinasabi niya, dumurasa sa langit, babaksak sa mukha niya ngayon. So pwede na siyang habulin ngayon.
citizen Duterte is not immune from prosecution. He must be punished, and the people would feel that they're the winners for it, because finally, a big fish, like in Malaysia, sina Jeep nakulong, like in China, in Korea, sina Chunduan, marami nakulong, pati ang anak ni Park Chung-hee na babae nakulong. Dito sa Vietnam, yung si Presidente, nakilala ko pa about 6 months ago yan, si President Nguyen Xuan Phuc, January 17, 2023, napilitan siya mag-resign dahil yung kanyang mga bata na-involve sa COVID. Health Minister Nguyen Tan Long, Hanoi Mayor City Chu Ngoc An, former Minister of Science and Technology, wala silang pinatawag. Nakakulong yung mga yan, kinasuhan lahat siya. Overpriced COVID test, $240 million. Yung $240 million dito, 12 billion pesos. Naku naman, hindi natin yung mga yan. Sige, sir. Sir, finally, before I let you go, ang linaw naman ng mga kasalanan ni Duterte sa bayan, no? People can actually fact-check what you said. Malinaw naman yan, no? Sa Pogo, sa pagsuporta sa China, sa West Philippine Sea, dito sa Parmali. Of course, yung human rights violations. Looking back, don't you regret perhaps you should have spoken much earlier during the administration and perhaps even more strongly? I did. And I regret, for example, yung vote sa Pogo, marami kami bumoto nun. But when I realized that this is going to go very badly, when he was already intruding into the separation of powers natin, ang Senado talagang pinipili niya. When I realized, hindi niya ipapanay sila pa doon na involved doon sa smuggling na nahuli namin. Tanda mo yan? Nahuli namin. Hindi pa dumarating doon sa dapat control delivery. Pumutok na kagad. Nagpalitrato pa si Pael doon sa smuggler ng drug. And later on, sa Cavite, kami nakahuli na talagang may laman yun. Ginatanggi ni Albayalde, walang laman yun, sir. Sabi niya, meron laman yun. Kaya pinagulong ko si bata niya, si Pael doon sa Pasay City Jail for 6 months. And then, ano ginawa niya? Tinatawad niya. Dilagay doon sa Muntinlupa. Ako rin na nag-expose yung GCTA. Pawawalan niya si Sanchez, Mayor Sanchez. Ayun, finally, tinanggal. Tapos nilagay saan? Nilagay sa NDRMC. Talagang ino-coder niya yung mga tao. So talagang, it's never too late because if you're silent, you are complicit. Tama ka. And all throughout our history, marami tayo tumatahimik. Kaya dapat matuto na tayo. Hindi tayo dapat tatahimik-tahimik. Laban tayo. So, kinampanya nila ako, okay, nasaktan ba ako? No. Leadership to me is not a title. It is justice and action. Kung hindi mo gagawin yan, mamimiyasa talaga yan at kawawa ang Pilipinas darating na mga panahon. Okay, former Senator Richard Gordon, maraming salamat po for joining us tonight. Magandang gabi po, sir. Thank you po. Thank you, Christian. Very, very astute questions. Thank you very much. Sir. Yan po si former Senator Dick Gordon.